Proyekto Helmo. Magandang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Roger. Ako ay 30 anyos, isang magsasaka at nakatira sa isang mapayapang probinsya sa Oriental, Negros. Bale, pagtatanim ng palay ang pangunahing ikinabubuhay namin sa lugar na ito. Gayunpaman, hindi namin ramdam ang kahirapan. Salamat sa Panginoon. Kahit papano'y maganda at maayos naman ang tubo ng aming mga pananim. Marami ang nagtataka kung bakit sa kabila ng pananalasa ng bagyo, ng lindol at ano pa mang dilubyo, ay matatayog at buo pa rin ang aming mga sakahan. Ito ay dahil maliban sa Panginoon. Naniniwala din kami sa ritual ng pag-aalay ng dugo ng manok sa aming lupain. Tradisyon na po ito ng aking mga magulang noon pang bata pa kami. Kailangan, sa nagsisimula pa lamang kaming magtanim, papatakan namin ng dugo ang buong lupang nasasakupan namin. At kapag anihan naman, ganun din ang ginagawa namin. Hindi ito pwedeng makalimutan. Sa anong dahilan? Para hindi kami maatake ng tinatawag na mga ugaw. Ang mga ugaw ay yung mga uri na engkantong nahahawakan, nakikita at nakakausap ng mga tao. Sila yung hindi natatakot magpakita at gumawa ng kabulastugan sa ating mga pananim. Oras na makalimutan silang tawagin sa pag-aalay. Nung may pamana sa akin ni na mama at papa ang aming lupain, hindi ako naniwala sa mga ugaw. Simula pagkabata kasi ay hindi ko alam kung nagpapakita ba talaga sila. Ayon kay mama, mas mainam na umano na hindi namin makita ang mga ugaw. Masahol pa umano sa nuno sa punso. Nagnanakaw sila ng palay. Kailangan ding pag-ingatan ng pagtatago ng bigas at takpang mabuti ang lagay nito. Dahil kapag nasimula nilang maamoy ang bawat butil nito, wala nang dadatna ng sino mang magbubukid sa kanyang bigasan. Oras na dalawin niya ito. Sa katunayan, pinaghalong kuryosidad at pagtataka ang palagi kong nagiging reaksyon sa tuwing pinag-uusapan nila ang mga ugaw. Kailangan ibulong lang dahil matalas din umano ang pandinig ng mga ito at malalaman nila na may sinasabi kaming mali laban sa kanila. Nang ako naman ang magtrabaho sa sakahan, sinubukan kong gawin ang bagay na pinakababawal ng aking mga magulang. Ang magtanim at mag-ani ng hindi man lang nagbibigay pugay sa mga elementong nakakalat sa aming lupain. Nakiramdam ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa aking mga nakikita. Pero malinaw na wala namang nagbago sa itsura ng aming mga pananim. Kagaya ng dati, hitik pa rin ito sa bunga at matataba. At wala naman kaming sapat na pera para pambili ng pataba nun. Salamat na lamang at naging maayos din naman ang lahat. Ginawa kong mas makabago ang bersyon ng aking pagtatanim. Gumamit ako ng traktora para mas maging maganda ang dating ng aming mga pananim. Naging maingay ang buong sakahan na isa pala sa pinakamalaking pagkakamali na aking ginawa. Dahil ang pagsuway ko sa nakagisna naming tradisyon ang magdadala sa pamilya ko sa kapahamakan. Abala ako sa pagsisibak ng kahoy nang mamataan ko ang aking 2 taong gulang na anak na si Julie na naglalaro sa harapan ng aming bahay. Masayahing bata si Julie. Maraming talento at napakatalino. Sa bata niyang edad ay hindi ko lubusang akalain na kaya niya makipagsabayan ng bilangan sa aming matatanda kaya mangang-mangha kami sa kanya. Hinayaan ko siyang maglaro sa labas. Madalas niya namang ginagawa yun at alam kong ligtas siya. Nakakailang hataw pa ako sa palakol ng matigilan ako noon
Sa muling pagtunghay ko kasi kay Julie ay napanganga ako nang makitang ilang metro na ang layo niya sa akin. Bagamat malayo ay patag naman kaya nakikita ko siya at hindi nag-iisa. May kausap siya. Hindi ko matukoy kung tao ba o isang manika. Sabay na lumingon sa akin ang dalawa na nagpahinto sa pagtibok ng puso ko. Yung kausap ni Julie, pamilyar sa paningin ko. Hindi ko pa man nakikita ang mga kagaya nila, ay alam ko na ang itsura nila base sa description ni Mama. Ang mga ugaw. Sila ang mga elementong nakatira sa aming palayan. Maliliit na tao, kagaya ng mga manikang basahan. Magaganda, matitinis ang hagikik. Sila ang salarin sa nakawan ng mga pananim sa aming bayan. Tinawag ko ang aking anak. Hindi ko alam kung bakit kahit umaalingaw na ang boses ko sa kakatawag sa kanya, ay hindi ko magawang mapalingon ang aking anak. Nagtuloy-tuloy siya sa paglalakad kasama ang ugaw na yon. Hanggang sa palayo sila ng palayo sa aming palayan. Bigla akong umiyak. Sinubukan ko siyang habulin pero nagulat na lamang ako nang mapansin kong si Julie nagtatakang nakahawak sa laylayan ng damit ko. Basta ko nalang ibinaba ang hawak ko at mahigpit siyang niyakap. Kakaiba ang pangitaing yun para sa akin, Sir Seth. Hindi ko maintindihan. Para bang mas lalong sumasama ang pakiramdam ko. Bakit ko nakitang kinukuha ng ugaw si Julie? Narito lang naman pala siya sa tabi ko nun. Pero bakit parang totoong totoo ang nakita ko? Pilit ko mang iwaksi yun sa aking isipan. Hindi ko magawa. Kinakabahan ako. Kaya naman halos hindi ako natutulog kapag gabi. Gusto kong bantayan ang anak ko. Si Jen, na misis ko, ay nababahala na sa mga kinikilos ko. May nagbago umano sa akin. Hindi niya lang matiyak kung ano yon. Nasagot ang lahat ng pagdududa ko nang magising ako isang araw na umiiyak si Jen. Malubha ang kalagayan ng anak namin si Julie. Sa taas ng lagnat ito, walang makapagsasabi kung magagawa pa ba nitong gumaling. Halos tumirik na mga mata ng bata dahilan para magdesisyon akong dalhin siya sa ospital nun. Nanginginig na naghihintay ako ng resulta sa doktor na sumuri sa kanya. Halos hindi na nga ako mapakalinon Buong akala ko, mawawala na siya sa akin ng mga oras na yon. Nang dumating ang doktor ay kaagad ko itong sinalubong at tinanong. Sinabi niya, nagtataka din umano siya. Mainit ang katawan ng bata pero wala naman umanong lagnat. Lumalabas sa kanilang resulta na normal lang ang vital signs ng bata. Dahil wala namang nakitang kakaiba sa kanya, pinayuhan kaming iuwi na lamang ang bata nun. Wala naman umanong rason para i-confine ito. Nakahinga ako ng maluwang pero hindi ko magawang magsaya. Kakaiba kasi ang kinikilos niya. Sabik pa siyang humawak sa akin na makalabas kami ng ospital. Tila hindi man lang ito napapansin ni Jen, kaya pinili kong manahimik sa pag-asang baka may mga bagay lang talaga na sadyang nanggugulo sa isipan ko. Hindi ko na pinansin pa ang mga bagay na alam kong magbibigay lamang sa akin ng sakit ng ulo nun. Ang alam ko lang, masaya ako. Kompleto pa rin kaming tatlo. Balik trabaho ako sa sakahan. Wala pa rin pakialam sa mga pangitain madalas kong nakita kahit gising. Kahit hindi ako natutulog. Wala akong kamalay-malay na mas lalo palang tumitindi ang karamdaman ni Julie. Nalaman ko lang ang tungkol doon nang makailang beses kaming gambalain ng aswang. Unang beses, unang gabi,
7:00 pa lang ay pinagpahinga ko na si Jen. Sinabi ko sa kanya na ako na ang bahala kay Julie. Nagpasalamat ang aking asawa at anya. Medyo masama nga daw ang kanyang pakiramdam. Pumasok ako sa loob ng higaan ni Julie para yayain na siyang matulog, pero bago pa man ako tuluyang makapasok nun, nagulat ako nang marinig na may kasama siya sa loob ng kanyang kwarto. "Sige na, sasama ako sa'yo. Pero kailangan nating magpaalam kina mama at papa." Pagkatapos nun ay magpapadyak si Julie na tila ba may bahid ng disgusto ang kanyang mukha. Kinabahan ako at saka sinikmatan ng aking mata kung sino ang kasama niya. Nagulat si Julie at napailing nun. Anya, wala umano siyang kasama sa loob. Tinitigan ko siya at pilit na inarok ang saloobin niya. Hindi siya nagsisinungaling, pero alam kong may iba sa kanya. Para wag na niyang i-entertain pa ang mga bagay na naghahatid sa amin ng takot, pinahiga ko siya sa kama at kinantahan. Mabuti na lang, mabilis siyang nakatulog. Pero hindi ko akalaing nang magdesisyon na sana akong lumabas ng kanyang kwarto, ay narinig ko ang mga kaluskos sa labas ng bahay. Bagay na bigla akong kinilabutan nun. Kasunod kong narinig ang kaluskos na likha ng mga mahabang kuko at pinaglalandas yun si Ero. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Mas lalo akong nakiramdam. Napagtanto kong sa labas ng kwarto ni Julie, nagmumula ang ingay na yon. Hindi ako mapakali kaya nagpasya akong lumabas. Dala ang aking pinakaiingatang sibat na yari sa bagakay na kawayan. O kung sa Bisaya pa, suob ang katawagan. Walang imik akong naglakad palabas ng bahay patungo sa bakuran. Sinasal ng kaba ang aking dibdib na mapagtantong wala man lang kahit anino sa may kwarto ni Julie. Kinabahan ako nun. Sa ibabaw, sa bandang bubungan na katapat ng kinahihigaan ni Julie nun, may napansin akong nilalang. Mahaba ang buhok at may matatalas na kuko. Kulay itim ang kanyang balat. Nakasilip ito sa aking anak. Naglalaway. Natatakam. Binato ko ang aswang sabay tago nun. Nakita ko nang lumundag ito paalis at nagtatatakbong tinalunton ng dilim. Mabuti na lang ay hindi niya ako napansin. Dahil sa labis na kuryosidad ay napagpasyan kong silipin kung sino ang aswang na yon. Dati na akong may mga nakakasagupang nilalang kagaya ng hinahanap ko. Pero itong aswang na gusto kong sundan, nais kong mapatunayan kung siya din ba ang nilalang na nakasagupa ko nung una. Sa kakasunod ko sa nilalang ay nakarating ako sa isang pastuhan. Hanggang sa matanaw ko ang isang may kalakihang bahay na tila ba may piging dahil sa liwanag at ingay nun. Dito pumasok ang nilalang. Nakalaunan ay naging isang babae. Walang tarangkahan ng bahay. Higit sa lahat, kilala ko kung kanino ang tahanang yon. Kay Aling Sabel. Luma ang kanilang tahanan na alam kong minana pa niya mula sa kanyang namayapang mga magulang. Sa pagkakaalam ko, wala namang kasama sa buhay si Aling Sabel. Hindi sila nagkaanak ng kanyang mister. Bali nang matuklasan ng lalaki na aswang si Aling Sabel, ay walang habas din siya nitong iniwan. May poso sa likod ng bahay nila kung saan naglalaba at naguhugas ng plato ang mag-anak. Kahit may kahabaan na mga damo sa paligid nun, ay malalaman pa ding may naninirahan sa loob dahil sa malaburarang paraan ng pagsasampay ng damit sa may bintana na hindi ko matiyak kung basahan ba
o kung ano lang. Walang ingay akong lumapit sa isa sa mga maliliit na butas na dingding at sumilip nun. Akala ko ay kung ano lang ang pinagkakaabalahan ng matanda sa kusina. Abala kasi siya sa pagpapakulo ng tubig, pagkatay at pagtadtad ng katawan ng hindi ako siguradong kung ano. Panakanak ang lumilingon siya sa kabilang bahagi ng banggera kung saan may tinitimplan siya. Halos hindi ko magawang huminga sa takot nun dahil napagtanto kong ang mga karning kanyang pinagkakaabalahan ay alam kong hindi karne ng hayop, hindi karne ng baboy, kalabaw o baka. Ayoko mang isipin pero yun nga. At ang mas malala pa, nilalagay niya ito sa lagayan na panlako niya ng karne na sa tingin ko ay ilalako at ilaalok niya ito sa may kalsada. Hindi ako nakakilos agad matapos ang aking nasaksihan. Pinagpawisan ako ng malapot at hindi mapakalino mga panahon na yon. Tila ba nakakita ako ng isang nakakarimarim na bangungot. Nakahirap kalimutan. Hiningal na napahinga ako ng malalim. Nasaksiyan ng dalawa kong mata kung paano niya tila manok na kinatay at tinanggalan ng lalamunan ang kung anong malaking katawan na yon na may mahabang buhok. Napaatras ako at muling lumibot. Biglang humagikik ang matanda at tuwang-tuwa na nagsalita ng, "Malapit nang mamatay ang anak ni Roger." Sigurado, si Julie naman ang aking magiging panibagong putahe. Tinig na dinig ko ang lakas na salita nun. Umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo dahil sa narinig ko, Sir Seth. Dahil sa galit ay basta ko nalang sinugod ang matandang ito at pinagtatadtad gamit ang hawak kong sibat. Napaatungal siya at iniwan kong naghihingalo sa kanyang tahanan. Dali-dali akong umuwi sa bahay. Sa labis kong gulat ay naabutan ko si Jen na marahas na umiiyak nun. Bakit ko umano iniwan si Julie? Saan umano ako galing? Nagulat na lang siya nang magmakaawa ang bata na masakit ang tiyan, hanggang sa bigla na lamang itong pumanaw. Nabingi ako sa sinabi ni Jen. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Masyadong biglaan. Gayunpaman, wala akong nagawa. Nahuli ako sa lahat ng pagbabalak ng kung sino mang mga elementong gustong umangkin sa aking anak. Sa kanyang lamay, dinalaw ako ni Kaperyo. Anya, hindi umano mamamatay ang anak ko kung inilapit ko sa kanya ang aking anak. Tinangay lamang daw ito ng mga ugaw dahil hindi ko sinunod ang tradisyon ng aming pamilya. Napaiyak ako sa labis na paghihinagpis. Idagdag pang hiniwalayan ako ni Jen at hindi na binalikan pa. Araw-araw akong sinisisi sa pagkamatay ni Julie. Gayunpaman, nagsilbing aral sa akin ang mga nangyari. Minsan, kahit mukhang nakakatawa ang mga bagay o ritual na kailangang gawin ng mga sinaunang tao, kailangan pa ring paniwalaan. May mga bagay kasi na kahit mahirap ipaliwanag ay kaya namang pigilan ng mga taong dati nang may alam. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa karanasan na nangyari hindi umano sa atin ng aking lola. Ang lola ko mismo ang nagkwento sa akin ito para ikwento sa inyo. Nagsimula ang nakakatakot na karanasan ng ate ni lola nung pauwi na sila galing sa bayan. Ang pangalan ng ate ni lola ay itago na lamang natin sa pangalang Bona. At nangyari hindi umano ito
sa lugar nila sa may aklan. Hindi ko na lang sasabihin yung eksaktong lokasyon dahil medyo pribado dapat ang kwento na ito. Ikikwento ko na lamang ito na parang ate ni Lola para hindi kayo mahirapan. Subali ito na. Ako ay galing sa bayan para mamili ng mga tuyo na isda, asin at iba pang pangangailangan namin sa pagkain. Bali 4 kami noon na pauwi. 3 lalaki at ako na babae. Lalakarin lamang namin yon. Bali ang paglakad sa bayan hanggang sa doon sa lugar namin, aabutin ka talaga ng gabi ng mga panahon na ito. Para magsisimula kami ng lakad alas 4 ng umaga, dadating kami doon sa lugar namin na mga alas 12 ng gabi. Nagabihan kami sa daan noon. Sobra na rin ang pagod namin sa paglalakad dahil sobrang 10 ilog na ang aming tatawirin at ilang milya na ang aming lalakarin. Sakto din na doon kami napadaan sa lugar na tinatawag na Bato-Bato dahil yun ay parang shortcut. Tinawag hindi umano Bato-Bato yun dahil naglalakihan ng mga bato at halos bato lang talaga makikita mo doon. Nagabihan kami sa paglalakad at sa hindi kalayuan ay may nakita kaming maliit na bahay o payag kung tawagin sa amin. Malayo-layo din umano ang bahay na ito sa daan. Dahil sa sobrang pagod namin at medyo dumidilim na, pumunta kami sa bahay na yon kahit hindi namin ito kilala. Nagtawag kami sa labas ng bahay at sabi naming 4 ay tagbalay, na ang ibig sabihin ay tao po. Pagkatapos naming magtawag ay lumabas ang lalaki na may-ari ng bahay na yon. Hindi ito kumikibo. Doon kasi sa amin ay sanay na kaming makakita ng mga nag-iisang bahay. Yung ultimong walang makita ni isang kapitbahay at napakalayo sa mga bahay ng iba. Kaya madali kaming nagtiwala nun. Nagsalita ang isa naming kasama na bayaw ko. Sabi niya, "Kung pwede po, patuloyin niyo po muna kami kahit ngayong gabi lang. Sobrang pagod na po kami at gabi na rin. Malayo-layo pang lalakarin namin." Sumagot naman ako noon at pabirong sinabing maglalagay na lamang kami ng dahon ng saging sa sahig na magsisilbing higaan namin. Babayaran ka namin kapag mapunit namin ang dahon na hinihigaan namin. Sabay tawanan kami noon. Pero bigla akong nahalata na ang lalaking yun ay nagalit pero alam mo yung hindi niya pinapakita ng buo. Tumingin ito ng matalim sa akin. Sabi niya, "Sige, tuloy kayo. Aalis muna ako at kukunin ko ang tuba ko doon sa labas." Agad naman kaming tumuloy at nagpahinga nun. Bumalik ang may-ari ng bahay at may dalang 3 galon ng tuba at manok sabay sabing, "Total, bisita ko naman kayo at minsan lang ako magkaroon ng kasama. Magpakasaya muna tayo. Inom tayo ng tuba bilang pagpapakita na tinatanggap ko kayo bilang aking mga bisita." Tumawa ito. Sabay titig sa akin ng malalim na nakangiti nun. Alam mo yung ngiti na parang may binabalak na masama. Pagkatapos noon ay nag-inuman sila. Medyo matagal na rin kasing hindi nakainom yung 3 kasama ko at isa na doon yung bayaw ko. Kaya talagang nagpakalasing sila nun. Ang ipinagtataka ko lang, konti lang ang iniinom ng lalaking yon. At halos naubos na ng 3 kong kasama ang tuba na nagbigay sa kanila ng kalasingan pero ang lalaking may-ari ng bahay, ni Amats, wala akong makitaan. Dahil sa sobrang kalasingan ng 3 ay natulog sila ng mahimbing. Ako naman ay pinapasok ng lalaki sa loob. Yung loob ng bahay, napakasarado. Ni ilaw ay hindi makapasok doon.
Doon niya ako pinatulog sa isang kwarto. Hindi ako makatulog ng mabuti dahil sa sobrang init doon sa loob. Ni isang bintana na maliit, wala. Hindi umabot ng isang oras ay biglang may nagbukas ng kurtina nun. Inilawan ako sa loob. Inakala ng taong yun na tulog na ako. Sabi niya, "Ne, hama wapati mo gaturog?" Nang ibig sabihin ay ba't hindi ka pa natutulog? Sinugot ko naman ito ng, "Mainit po, kaya hindi ako makatulog." Umalis ito. Nagtaka na ako noon gawa ng, bakit siya pupunta sa kwarto ko, diba? At bigla akong titignan kung tulog ako o hindi. Dahil doon mas lalo akong hindi nakatulog. Hindi ulit umabot ng isang oras. Pumunta ulit siya at inilawan ako. Nagbabaka sakaling tulog na ako pero hindi pa pala. Sabi niya sa akin ulit, "Dito ka na lang matulog sa kwarto ko." Dun sa dalawa kong kasamang babae. Siyempre nagtaka na ako noon. Kasi simula nang pumunta ako dun at pumasok sa bahay ay wala akong nakitang ibang tao maliban sa kanya. Kahit natatakot ay sumama ako. Hindi dahil gusto kong pumunta sa kwarto kundi para lumabas para makatakas nun. Nung pumunta ako dun sa kwarto niya, may nakita akong dalawang babae na yakap-yakap niya. Ang dalawang babaeng ito, napakaputi at napakaganda. Noong mga oras na yun parang wala ako sa katinuan. Para bang may kung ano siyang ginawa sa akin na sumusunod na ako sa mga utos niya. Nang lumapit ako at hihiga sana, nahawakan ko ang isa sa dalawang babae at doon ako nabalik sa aking ulirat. At doon na din nagsimula ang nakakakilabot kong karanasan na nagbigay sa akin ng kaba na hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko. Dahil ang dalawang babaeng yon, patay na. Nung nahawakan ko ang isa ay napakalamig na, parang yelo. Tiningnan ko ang mukha nito. Maitim ang bibig at doon ko ngang napagtanto na hindi na humihinga ang dalawang babaeng kasama niya. Lumabas ako sa kwarto niya at sabi ko, "Naiihi ako. Lalabas muna ako saglit." Sinabi niya sa akin na, "Doon ka na lang sa kwarto umihi." Mas kinabahan ako noon. Inisip ko ang mga kasama ko na hindi na nila ako matutulungan. Gawa ng lasing na lasing sila at mahimbing ang tulog noon. At isa pa, nasa labas sila ng bahay. Bumalik na lamang ako sa kwarto at tumupo. Natatakot at umiiyak ng patahimik noon. Hindi na ako nakatulog sa sobrang takot. Hindi nagtagal. Tiningnan niya ulit ako sa kwarto at inilawan. Umabot ng 4 na beses ang pagbantay niya sa akin at pagtingin at pag-ilaw sa akin kung tulog na ako. Sa sobrang takot ay nanalangin ako sa nakakataas at sinabing, "Kung papalayain mo ako sa taong ito, magbibigay ako ng alay bilang pagpapasalamat sa pagpapalaya mo sa akin." Pagkatapos nun, lumabas ako sa kwarto ko. Nakiusap sa lalaki at nagmamakaawang sinabing, "Palabasin niyo na po ako para makaihi na ako. Nahihiya akong umihi sa loob at sumasama na rin ang pakiramdam ko. Kailangan kong makalanghap ng magandang hangin." Sa awa ng Panginoon ay pinalabas ako ng taong yon. Dali-dali akong lumabas at kinuha ang sanduko o bolo o patalim na mga kasama ko noon at sinuot. Nakita ko siya sa may pinto na sumilip pero nakita niya siguro na wala siyang pag-asa na makuha ako noon. Hinayaan na lamang niya ako. Hanggang sa mag-umaga ay hindi ako nakatulog.
Nagising na rin ang 3 lalaking kasama ko at umalis ng nagmamadali. Nagpaalam kami at umalis kaagad. Sinabi ko kasi sa kasama ko na umalis agad kami. Nakita ko yung lalaking nakatingin pa rin sa akin. Yung tingin na tipong parang nasayangan. Pagdating sa lugar namin ay ikinuwento ko yun sa pamilya ko at bigla silang nagulat. Dahil bihira lang ang nakikitang bahay doon sa dinadaanan namin. At meron din silang nababalitaang nawawalang mga tao na dumadaan sa lugar na yon. Ang lugar na yon ay sikat sa amin na may mga aswang. Dahil kadalasan ng mga dumadaan dito, nawawala, pinapaligaw, at kapag natagpuan na ang nawawalang yon, ay nangihina na lamang ito at namamatay. Ang sabi-sabi pa doon sa amin na ang taong nawawala na yon at biglang bumalik ay hindi na ito ang totoong tao na nawala kundi parang mga saging na lamang ito o kahoy. Dahil pinalitan na hindi umano ito ng aswang. At ang totoong katawan ng nawala, kinain na. Ang gusto ko lang ipaalam sa lahat, wag na wag magtitiwala. Tatanggap ng mga nakakalasing na inumin at matulog sa hindi kilalang mga tao. Lalo na sa mga lugar na konti lang ang mga bahay-bahay. Dahil baka ang pagpapahinga mo sa bahay na yon ay katapusan mo na.